Pagtaas ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, ating tatalakayin kasama si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Dinya at Sir John at sa mga followers. Una po sa lahat, ano po na naman ang dahilan ng pagtaas muli ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas? May kinalaman po ba dyan ang nangyayaring gulo sa bansang Israel? Okay, Sir, Ma'am Dinya, yung mangyayaring pagtaas po bukas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil po una yung sa pagbabalik o resurgence ng uncertainty kung titindi pa ba o lalawak ang conflict sa Gaza. Kasi alam naman po natin, noong October 17, di po ba may tinamaang hospital yung bomba na sumabog. Tapos po ito pong si Jordan, kinansela niya po yung summit ng Arab leaders together with President Biden last October 18. Si Iran naman po, umapilan na i-boycott sana yung oil export sa Israel ng mga Muslim countries. So yun nag-contribute lahat po sa takot na baka lumawak yung kadudukan. Then ang isa pa pong kadahilan na yung pagbaba ng stockpile ng US commercial crude. Ang crude po, raw materials po para mag-produce ng mga petroleum products or finished petroleum products. At ang pangatlong kadahilan po, yung economic data po ng China mukhang bumanda dahil tumaas yung kanilang domestic demand dahil harvest and holiday season. So yun po yung tatlong kadahilanan kung bakit kakaranas tayo ng pagtaas bukas. So ma'am, base po sa inyong projection, magkano po kaya ang magiging taas ng produktong petrolyo at sa tingin niyo po ba sunod-sunod na ito sa mga susunod na linggo? Pagtaas ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, ating tatalakayin kasama si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Dinya at Sir John at sa mga followers. Una po sa lahat, ano po na naman ang dahilan ng pagtaas muli ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas? May kinalaman po ba dyan ang nangyayaring gulo sa bansang Israel? Okay, Sir, Ma'am Dinya, yung mangyayaring pagtaas po bukas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil po una yung sa pagbabalik o resurgence ng uncertainty kung titindi pa ba o lalawak ang conflict sa Gaza. Kasi alam naman po natin, noong October 17, di po ba may tinamaang hospital yung bomba na sumabog. Tapos po ito pong si Jordan, kinansela niya po yung summit ng Arab leaders together with President Biden last October 18. Si Iran naman po, umapilan na i-boycott sana yung oil export sa Israel ng mga Muslim countries. So yun nag-contribute lahat po sa takot na baka lumawak yung kadudukan. Then ang isa pa pong kadahilan na yung pagbaba ng stockpile ng US commercial crude. Ang crude po, raw materials po para mag-produce ng mga petroleum products or finished petroleum products. At ang pangatlong kadahilan po, yung economic data po ng China mukhang bumanda dahil tumaas yung kanilang domestic demand dahil harvest and holiday season. So yun po yung tatlong kadahilanan kung bakit kakaranas tayo ng pagtaas bukas. So ma'am, base po sa inyong projection, magkano po kaya ang magiging taas ng produktong petrolyo at sa tingin niyo po ba sunod-sunod na ito sa mga susunod na linggo? Sir John, gasolina po less than 1 peso, pero sa diesel po halos mahigit 1 peso, tsaka sa kerosene po. Kung sa babasihan po yung tanong nyo pagsusunod-sunod, sa ngayon po syempre hindi natin masasabi kung ang basihan lang is the mean of at Singapore. Pero kung ang magiging basihan po, yung nilabas na outlook ng Global Plus na ang world supply and demand until end ng 2023 po, in December 2023, may deficit pong around 380,000 barrels. So, ibig sabihin, may kakulungan ng supply versus sa demand. But minsan po may mga pangyayari din na humahatak naman pa Nawala po no sa linya
si Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy. Babalikan po natin siya mamaya. Pero tama ba yung narinig ko, mahigit piso? Mahigit. Less than 1 peso daw sa gasoline and more than 1 peso, sa diesel naman ang magiging pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya paghandaan po natin yan, mga kababayan. Hinimok ng Department of Foreign Affairs ang mga Filipino sa Lebanon na umalis na at i-avail ang repatriation program ng pamahalaan. Ito'y matapos itaas ng DFA sa Alert Level 3 ang Lebanon dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Ayon sa DFA, itinaas ang Alert Level 3 sa Lebanon habang bukas pa ang Beirut Airport at madali pang makaalis ng Lebanon. Pero, dinilaw ng kagawaran na hindi ito ginawa para maalarma ang ating mga kababayan, kundi bilang pag-iingat para sa mga kababayan nating Pilipino. Batay sa datos ng DFA, mayroong 17,000 Pilipino sa Lebanon. COMELEC at BARM lumagda sa isang kasunduan para sa paglalagay ng Legal Assistance Desk kaugnay ng barangay at SK elections. Ang detalye sa report ni Jay Lagang ng PTV Davao. Sa seremonya na ginanap sa Davao City nitong ika-19 ng Oktubre, pinirmahan ng Commission on Elections o COMELEC at ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isang Memorandum of Agreement upang malagyan ng Legal Assistance Desk ang mga probinsyang sakop sa BARM. Ito ang tutulong sa mga guro at iba pang miyembro ng Electoral Board na mahaharap sa reklamo o kaso habang kanilang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan o SK elections ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, na tinitiyak ng naturang kasunduan ang pagbibigay proteksyon sa mga kawaning maglilingkod sa nalalapit na eleksyon sa barangay. Kinakailangan po yung protection na bibigay natin at assistance hindi lang po monetary or financial. Kinakailangan legal and such other assistance that will help our teachers in the performance of a duty which technically speaking is not a duty of a teacher. Kabilang naman sa responsibilidad ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng BARM ang pagtugon sa utility cost at iba pang mga gastusin sa maintenance ng mga paaralang gagamitin bilang polling centers. Ayon sa mga opisyal ng BARM government ay malaking tulong ang pinirmahang Memorandum of Agreement upang makamit ang mapayapa at ligtas ang gaganaping eleksyon ngayong October 30. Today, through this Memorandum of Agreement, we affirm our commitment to support and protect our teachers who willingly step up to serve during the election period. I call upon the Ministry of Basic, Higher and Technical Education to ensure that the terms under the Memorandum of Agreement are properly implemented. Ang BARM ay mayroong kabuuang bilang na 2,669 na mga barangay at 1,235 na mga voting centers. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. At ngayon, balikan na natin si Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy dahil nga sa napupintong pagtaas ng presyo po ng gasolina at naputol tayo kanina. At dahil nga unpredictable po, ma'am, itong presyo ng petrolyo sa world market, ano po ang nakikita niyong mga hakbang ng Department of Energy tungkol po dito? At ano po ang tingin ninyo ang dapat maging prioridad ng pamahalaan upang maibsan naman ang epekto nito sa ating bansa?
Yeah, kung pagbabasihan po ang aksyon ng Department of Energy, so sa ngayon po patuloy yung koordinasyon na ginagawa namin sa mga oil companies para magpatupad po sila ng mga discount program sa iba't ibang uri ng mamimili ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. Kung mapapansin niyo po, di po ba sa mga gasolinahan may mga PUB lanes, may mga discount po doon, minsan na umaabot mula piso hanggang 4 na piso kada litro. Depende po sa customers at saka sa klase ng programa. Bahagi po ito ng corporate social responsibility ng oil companies. And then si DOE din po, patuloy yung aming enforcement and monitoring activities. Sinisigurado po ng DOE na yung mabibili nating produktong petrolyo, tama po sa standards on quantity. Ibig sabihin, tamang sukat at standards on quality, tamang kalidad, hindi kakatok yung ating mga makina. And then, patuloy din po, ini-intensify namin yung ating campaign para sa energy efficiency and fuel conservation program. At isa pa po, si DOE din po nakikipagtulungan sa PCC or Philippine Competition Commission para po magkaroon ng magandang kompetisyon sa retail level. Walang pang-aabusong mangyari, but rather yung mga adjustment is just reflective ng pangyayari po sa international oil market. Okay, so ma'am, gaya nga po ng sinabi ninyo kanina na may mga oil companies na nagbibigay ng diskwento. Maliban po dito, ano pa po ba ang inyong may bibigay na suggestion sa ating mga motorista upang kahit papano maibsan ang epekto ng big-time oil price hike sa susunod na linggo? Siguro sa mga motorista, Sir John, no, dapat talagang gamitin nila yung kanilang power of choice. Kasi yun nga po, nasabi natin, yung mga discounts sa iba't ibang gasolinahan. Tapos at the same time, magtipid po talaga yung pagkanilang pangalakad o kanya biyahe, di po ba dapat nakaplano sa mga private motorists, hindi lang sa mga public utility vehicles. Dapat nakaplano po yung nila, mga biyahe para at least makatipid sila ng mga gasolina. Makikita din po nila sa Department of Energy. May mga nakapost po kami kung ano-ano yung mga gasolinahan na may mas mura ang presyo. Like for instance, may mga areas po tayo na tinatawag na price war areas kung saan nagkukompetisyon sila ng pababaan. So nakapost po yun sa DOE, naka-range po kung magkano yung nasabing presyo. Ayun. So ma'am, kailangan talaga maging mapanuri ang ating mga kababayan, no? At alamin nila kung saan sila makakakuha ng mas mababang presyo ng petrolyo. So ma'am, kamusta naman po ang inyong monitoring sa malalayong lalawigan? Ano po ang update sa presyo ng petrolyo sa mga lugar na ito? Regular po yung price monitoring na ginagawa ng Department of Energy. Specific po dito sa main office sa Oil Industry Management Bureau. May mga, yung nga sinabi ko, may mga price ranges po kaming pinopost sa DOE webpage. Like for instance, yung nakaraang monitoring, hindi pa po kasama yung bukas. Yung premium gasoline na may 95 octane po, magre-range siya halos ng 57.70 or 58 hanggang 75.85. Ang diesel naman po may 57.80 hanggang 70.75 at ang kerosene po around 59.40 to 88.14. So ganun din po ang ginagawa ng aming mga field offices based in Cebu, Davao at sa Pangasinan po. Okay, ma'am, mensahin nyo na lang po at paalala sa lahat ng mga motorista natin na nakatutok ngayon sa ating programa. So gusto ko lang po iparating sa lahat ng mamimili ng produktong petrolyo na kung sakali man pong may mga adjustment, ito po yung mga hindi nating control na mga pangyayari. But doon sa mga factors po na makokontrol natin, kagaya po ng assurance na yung bibiling yung produkto, tama sa sukat at tama sa kalidad, ginagawa po yun ng Department of Energy. At sana po, yun nga, katulad na madalas nating sabihin, hanggat maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, matutupo tayong magtipid sa ating pang-araw-araw na paggamit ng produktong petrolyo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Maraming salamat din po.